Pasok na sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament ang Gilas Pilipinas sa kabila man ng 96-94 na pagkatalo sa koponan ng Georgia nitong Huwebes sa Riga, Latvia. Si Daryl Oclares sa detalye. Rise and shine, Daryl. Nakalasap man ang kabiguan sa kamay ng Georgia, aabante pa rin ang Gilas Pilipinas sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament. Kasunod ng kanilang panalo kontra Latvia, sumabak ang Pilipinas laban sa Georgia na determinadong tambakan ang Gilas ng higit sa 18 puntos para makuha ang ikalawang pwesto sa Group A. Sa unang frame pa lamang, 16-0 run agad ang pinakawalan ng Georgia bago ito basagin ng isang 3-point shot mula kay Justin Brownlee. Dito na nanumbalik ang laro ng Gilas na pinababa pa sa 12 ang lamang ng Georgia matapos ang first quarter. Muling gumanda ang opensa ng Georgia sa ikalawang kanto at napalobo pa ang kanilang bentahe sa 20 points. Pero dahan-dahan din itong binura ng pambansang kupunan sa second half at nagawa pang makalamang sa third quarter mula sa dalawang free throws ni Dwight Ramos. Nanatiling dikit ang laro sa huling 10 minuto at sinigurado ng Gilas na hindi na makakalamang ng malaki ang Georgia. Sa huli, panalo ang Georgia 96-94 pero Pilipinas ang papasok sa semifinals. Muling nanguna para sa kupunan si Brownlee na gumawa ng 28 points, 8 rebounds at 8 assists. We feel great. Like Coach was saying, I don't think we expected it or maybe anybody, but we battle hard. Guys fought hard. Being down 17, 18 points. Probably got a little down, but we still didn't lose our confidence. So just got to give a lot of credit to Georgia, and we're excited to be here for sure. And give a lot of credit to Coach Tim also. He made some great adjustments for us in the game. Binigyang papuri naman ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ng ipinamalas na determinasyon ng kanyang mga manlalaro, dihado man sa ilang mga tagpo ng laban, dagdag pa ang kawalan ng big man na si Kai Sotto. They really showed their resilience. We lost Kai Sotto early and never got him back into the game. But the fact that we lost him as well and still was able to fight our way back in the game, got some really good bench production from Carl Tamayo and CJ Perez and Kevin Kimball and Japet Aguilar, our veteran, our captain, really stepped into the void and gave us big minutes. Sa pagtungtong ng Pilipinas sa semis, 2 panalo na lamang ang kinakailangan upang muling makabalik ang ating basketball team sa Olympics matapos ang 52 taon. Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.